Hello, hello, hello! Magandang gabi sa lahat! Gerard Claudio here! Sa video na to guys, ang pag-uusapan natin is, ko alam guys kung this catches your interest, but I think personally sa akin, magandang pag-usapan natin ito. How to win in network marketing at the same time keeping your integrity. Naisip mo ba yun? Paano ba talaga manalo sa network marketing? Or I might rephrase the question, posible bang manalo sa network marketing nang ginagawa siya ng tama at ginagawa siya ng may integrity? Ginagawa siya with all honesty. Is it really possible? That is the question. Nung pumasok ako sa network marketing, marami ako mga paniniwala sa industriyang ito. The reason ba't ako nag-network marketing kasi gusto ko talagang magkaroon ng income na kung saan po pwede ako mag-multiply ng result ko with the effort ay bibigay ko for now. Alam mo, magmumultiply siya, mag-snowball siya in the next couple of years. You compare kung nagstay ako sa trabaho ko, which is kasi sa trabaho, kahit sabihin mo magstay ako ng 30 taon sa trabaho ko, ganun pa rin ako. Like, pagkatapos nung if I retire at, sabihin natin, nag-60 ako, nagsiman ako, 60, tigil talagang income. Pero kung magsistay ako sa network marketing and gawin ko siya ng tama, gawin ko siya ng maayos, gawin ko siya ng alam mo yun, like, gawin ko siya ng maayos, I believe pwede ko siyang maipasa. Kumbaga, generational wealth. Diba? Parang legacy wealth yung pwede ko mapasa sa next generation. Yun yung iniisip ko. And of course, having more time and all. But at the same time, meron ako mga tanong, sabi ko, kailangan ba talaga manalo sa network marketing ng nagso-show off ka? Kasi yun yung isa sa mga sikat na ginagawa ng mga network marketers, yung parang kailangan magpasikat ka, kailangan magpakita ka. Yun yung isa. Parang, do I have to do that? Kasi parang halos lahat ng mga top earner, yun yung ginagawa. Like, so kung gusto kong maging top earner, so ganun din gagawin ko. Mag-show off din ako. Bibili din ako ng mga magagarang sasakyan kahit ayaw ko. Alam mo yun, papakita ko, mag-splurge ako sa mga mamahaling gamit kahit ayaw ko. Do I have to do it that way? Maliwanag ba yung sinasabi ko? But at the same time, hindi okay pa yun eh. Okay pa yung kumbaga, versus sa akin parang sige, okay pa to as long as alam mo yun, like as long as I have the money to pay. Nakuha hindi inutang. Yung kasi usually ang nangyayari sa ganong klaseng style ng marketing, yung tipong showing off, gagayahin yung upline, ginaya ng ibang mga downlines, tapos yung downline nalugmok sa utang dahil mag-show off din. Alam mo, hindi na paliwanag kasi ang mindset is kailangan maglabas ka ng ganitong magagarang sasakyan para yung magagarang sasakyan mo, yan yung ipang-flex mo sa mga prospect mo. Tapos, alam mo yun, sakit sa ulo mo, paano mo babayaran and all. Like, I'm nothing against it. It's just that kung dumating na sa ganung punto na kailangan talaga meron kang ipakita na nasasakyan para iabang mo, para sabihin nila, quote in quote, may resulta ka sa network marketing business mo. Sabi ko, do I have to do that? Naalala ko lang guys, makwento ko lang. Hindi ako magkakamali, parang kumita ata ako ng 200,000 per month sa network marketing without showing off a car. Kumita ako ng 200,000 sa network marketing na hindi nagpapakita nagflex. So, just to let you know na possible siya. Anyway, pero okay pa nga yun, no? Parang as long as maayos, marunong ka sa pera, ganun. Pero merong isang part ng pag-network. Like, halimbawa, exaggerating the product, exaggerating the opportunity, over-exaggerating the promises and the results. Ano kanya ba ibig kong sabihin? Like, over-exaggerate mo siya. Or maraming ipapangako sa prospect na hindi naman tama. And all the while, I thought na siguro ganun talaga kasi kung sasabihin mo kung wala kang ipapromise sa network, sa prospect mo na hindi tama, parang hindi siya mag-join. Halimbawa, sasabihin mo na sobrang dali nito, wala kang gagawin dito, or akong bahala sa'yo sa downline mo, basta ito yung bili mong package, bibigyan kita ng downlines, ako nang bahala mag-structure, hindi mo kailangan magbenta, kung ganitong package ang bibilhin mo. May mga ganong klaseng bagsakan o mga ganong klaseng mga spills. And napagtanto ko, sabi ko, kailangan ba talaga ganun ang gawin? Kailangan ba talagang sabihin na ganun? Tama. So, sinasabi ko to sa lahat, guys, kasi can we just fake it till you make it?
Yun lang ba talaga ang paraan para i-build ang network marketing? So, ibig sabihin, kailangan talaga na magkaroon ako ng kahit white lie. Or is there other way to build network marketing? Nakaka-relate ba kayo dun sa tanong na yun? Kasi nung pumasok ako sa network marketing, yun yung isa sa mga dilemma ko. Sabi ko, kung tuturuan ako ng hindi tamang marketing dito, hindi ko pagpapatuloy ito. Kasi ayokong i-compromise yung sarili kong pangalan para lang makapagbenta o para lang yumaman dito. Kasi kung pagyaman dito ay kompromiso ko naman yung pangalan ko tsaka pananampalataya ko, ba't pa ako nandito? Ganun yung perspective ko. It's just that, ito lang gusto kong sabihin. Marami namang paraan para kumita. And sasabihin ko na pwede ka namang kumita sa maling paraan. At nakikita natin niya right now sa society natin. Hindi ito bago sa karamihan. Na pwede kang kumita kahit sa maling paraan. Pero ang tanong ko lang sana sa'yo, gusto mo ba ng ganong uri ng pag-income? Or gusto mo ba ng pagkakakitaan na kung saan ginawa mo yung tama at the same time kumita ka, yumaman ka? Kasi ang concept ng society as of this moment, yayaman ka lang kung gumagawa ka ng mali. Pero possible ba na mayaman ka na gumagawa ka ng tama? Sa network marketing, talamak po yung mga over-promises as over-exaggerating simply because of the promise na gusto nilang magpa-pay-in lang sila na magpa-pay-in. Maliwanag ba? Gusto ba natin ng ganon? Yun ang tanong ko sa'yo right now as of the moment habang nakikinig ka sa akin. Gusto mo ba ng ganon? Gusto mo ba nang mag-build ka ng network marketing business mo, pero deep inside you, parang hindi mo masikmura kasi yung proseso ng pagpe-business ninyo hindi tama. Halimbawa, nagpadagdag ka na magdagdag ng account sa prospect mo, na alam mo nang inutang ng prospect mo, pero deep inside nyo, parang nakukonsensya ka kasi alam mo baka hindi niya kayanin bayaran yun. Pero kasi yun yung proseso eh. O sige, magdagdag ka ng account, magdagdag ng account, magdagdag ng account, magdagdag ng account. Yun lang yung naging proseso, magdagdag na magdagdag na magdagdag ng account. So magdagdag na magdagdag na magdagdag ka ng account, pero yung prospect, yung downline mo na pinadagdag mo account, what if inutang na yun? What if buong life savings na yun? Tapos wala ka naman tinurong proseso sa kanya. Pinabayaan mo na siya kasi kahit ikaw hindi mo alam. Do you think makakatulog ka ng mahimbing sa ganong klaseng proseso ng pagnenegosyo? Hindi ko alam kung naiintindihan yung sinasabi ko, pero I hope you get my point na ganun ba talaga ang paraan ng pagbibuild ng network marketing business? Marami kasing mga experiences sa mga network marketers na nawawalan sila ng pera sa proseso ng pagbibusiness. Hindi dahil sa, kasi maraming factor yun eh. Pero yung factor na pinalabas ka ng malaking pera, pinush ka na malabas ng malaking pera, pinangakuan ka na mas lalaking kikitain mo dito. Tapos ikaw naman, sa hangaring malaking kumita, nilabas mo malaking pera, tapos nag-e-expect ka na malaking kikitain mo, na hindi pa niliwanag sa'yo na kailangan pala hatawin mo yung ganong klaseng, hatawin mo yung negosyo mo. Hatawin mo yung business mo. Maliwanag ba? Type nyo nga clear sa sinasabi ko. Hello ma, good evening. Kamusta ka dyan ma? Maliwanag ba yung sinasabi ko guys? So pinapaliwanag ko to kasi gusto kong sabihin na ganun ba talaga yung paraan ng pag-network? Kasi kung papabilihin ko na ng papabilihin ng account, maraming willing bumili ng account. Alam mo yun, like, pabilihin kita malaking tao, ganito. Pero sa totoo, hindi nila kayang bawiin, o hindi nila kayang, alam mo yun, yung may capacity yung tao. So, kaya sa team namin, sa network marketing team ko, we have to make sure na meron kaming system in place where people can really bumalik yung capital nila na mabilis. At the same time, magkaroon sila ng confidence na mag-build talaga. Hindi lang nagpapabili ng account. Kasi I think yun yung nagiging problema sa karamihan ng mga network marketing businesses. Na ang tutok lang, magpa-upgrade. Kahit na yung tao is, ang dami nang nilabas na pera, pero alam mo yun, hindi nila naintindihan na kailangan pala skills ang kailangan para mabuo mo ng maayos ang network marketing business mo. Maliwanag ba guys? Type nyo nga clear. Roland Santiago, magandang araw. So, posible ba na manalo at umangat sa network marketing nang hindi mo kinokompromiso yung integridad mo bilang tao? Kasi sa totoo lang, marami talagang napapaso dito eh. Kaya nababansagan ng network marketing nababansagan ng network marketing na scam. Kasi hindi naman siya scam. Kaya lang kasi yung gumagawa sa loob is, sige, magdagdag ka ng account. Yung kasi yung kultura, sige, magdagdag na account. Tungkol papadagdag na account after wala nang tinuro. What if inutang niya, anong gagawin niya doon? Wala ba? It's like it has been a habit. It has been a habit of adding up more account without even having a very solid structure kung paano talaga mababawi yung business. And sinasabi ko to because yun yung isa sa mga component bakit ako nag-release ng mentorship program. Because I wanted to help, kung regardless ko anong company, I wanted to help network marketers in their company to have a very solid
skill-based and very system-based siya ng pagbe-build ng business. Hindi yung puro hype lang na pag maglabas ka ng 300,000, lalaking income mo dito, ganito, compare mo sa ganyan lang. Alam mo yun, like, bakit hindi natin simulan tapos bulagyan ng progress kung paano gagawin. Ako yung bibig kong sabihin. So, yun ang ano natin, yun ang gusto nating ipaliwanag dito. Possible ba? Straight answer, yes. Kailangan mo bang magpakita, magpa-show off kahit wala ka pang kakayahan as autonomy? Hindi mo kailangan yun. Kailangan mo lang maging presentable at kailangan mo lang marunong ka pa paano i-present yung sarili mo sa mga prospect mo pero hindi siya kailangan na maglabas ka, mangutang ka para bumili ng mamahaling bag, maglabas ka ng mamahaling sasakyan para lang ma-show up at pasabi na meron kang magandang business. The fake it till you make it has embed in the network marketing culture. Pero personally sa akin, ayoko siyang ituro. Hindi ko sinabi na magmukha kang dukha sa prospect mo. Kasi you can even show in with your prospect. You can be presentable sa harapan ng prospect without spending so much. Diskarte na lang yun. Maliwanag ba? Am I clear? Type nyo nga clear. Mario Maranan, magandang araw. Yan. So, at the same time, system, no? But at the same time, skills. Guys, it really takes skills. I mean, sinasabi ko to kasi skills is really what will make you convert people. It's not your car, it is not your whatever, it's your skills. Kaya yung Pinoy Network Marketer Success Blueprint, you go to pinoynetwork.org or go there to the comments or dyan sa may caption, makikita nyo dyan, that's the course that I offer to network marketers regardless of your company, product, or compensation plan para matulungan ka sa pag-build mo ng network marketing business mo. Sinasabi ko to kasi marami sa atin na we thought we have the sufficient trainings already. Pero kung titingnan mo, maraming nagme-message sa akin, sabi niya, coach, napaka-structured ng course na to. Madali siyang sundan. Yun talaga yung purpose nun para once you get it, may implement mo siya agad. If you haven't got the course yet, go to pinoynetwork.org. That's the Pinoy Network Marketing Success Blueprint. That's only $899, lifetime access ka na dyan. One-time payment lang. So, kumaga parang giveaway na yan sa'yo. Parang binigay na lang sa'yo actually. So, the question is, possible ba? Yes. Possible as long as may tamang sistema ka, tamang skills, and of course, your daily routine sa pagbibusiness. Hindi mo kailangan magdagdag ng liability. Hindi mo kailangan paano ko sabihin? Hindi mo kailangan na i-compromise yung sarili mo na mag-overpromise. Alam mo yun? Para lang mag-grow ka sa network marketing business mo. Naniniwala ba kayo doon? Alam mo guys, mas magandang bumuo ng pagkakakitaan ng nasa tamang pamamaraan. Hindi ko sinabi na naging perfecto ako. Pero gusto kong sabihin na may enjoy mo yung network marketing business mo long term kung tama yung pagkakagawa mo. Agree ba kayo doon? Type nyo nga agree sa my comment kung agree kayo doon. Mas may enjoy mo yung growth at saka resulta mo sa network marketing kung tama ang pagkakagawa mo. Yun ang goal natin at yun ang goal mo dapat, supposedly. Tama ba? So, instead of focusing on fake it till you make it, focus on developing the skills, focus on increasing the number of activities mo sa business mo. Because you just need to do more. Basta as long as may system ka. And get the pinoynetworker.org. Go to Pinoy Network Marketing Success. Go to pinoynetworker.org or Pinoy Network Marketing Success Blueprint. Makakatulong sa iyo. So, you don't have to compromise yourself. Hindi mo kailangan compromise yung pangalan mo. If there are parts ng system na parang hindi ka komportable, I want you to look at the system in itself and say, ano yung pwede kong ma-improve dito? Okay? Ano yung part ng sistema dito na hindi maliwanag sa akin na parang hindi siya tama? Okay? Right? Maliwanag ba? So, kaya mong manalo sa network marketing but at the same time, na-maintain mo yung pangalan mo na maayos. You don't want to build a network marketing business but at the same time, it creates a bad image for you. For sure, ayaw mo nun. Tama ba? Agree ba kayo? No? Kung agree kayo, type mo siya na agree, click mo ang heart, click mo share, and nakangad natin sa'yo, as you see this video, is mag-grow ang network marketing business mo. God bless everybody. You guys are all amazing. Bye-bye.